Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, naku po, delikado na si Vice President Sara Duterte. PBBM Palacio nasa likod ng pag-atake kay former PRRD. Naku, Tuadcom Tiklop. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po, nasa thumbnail po natin, BP Sara delikado. Nako, Duterte kumanta. OMG Palacio nasa likod ng lahat. Yan mga kababayan, dahil nga po riyan, ito, isi-share po natin ito, no? Nako, talagang inaatake ngayon ng Kongreso itong si Vice President Sara Duterte. No, maya-maya po ibigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, former president, nako, mukhang kakasuhan ng DOJ kasi nga po ay kinumpirma na ni Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan yung ng Department of Justice Task Force si dating Pangulong Duterte para sa posibleng paglabag sa international humanitarian law. Nako. So yan mga kababayan, kaya ako po nasabi na ang palasyo po ang nasa likod nito. Kasi una na pong sinabi ni former President Duterte na si President Bongbong Marcos Jr., no, yung nasa likod ni Trillanes. Oh. Itong humanitarian case, no, or ano to, humanitarian law, na sinasabi ay kaugnay po yan sa extrajudicial killings. Nung nakaraan sinabi na po, lantaran po at harapang sinabi ni former President Duterte na ang nasa likod, no, ng ni Trillanes, no, kasi hindi daw si Trillanes lalakas ng loob kung walang pader na sinasandalan. Si President Bongbong Marcos yung pader. Kaya na-conclude po natin, no, na ang palasyo ang may pakana, no, or nasa likod nga. Anyway, sinabi naman po ni former President Duterte, o sabihin na rin po natin, o si PBBM po ang nasa likod ng lahat ng ito. Ayaw man nilang aminin o aminin man nila, sila po talaga ang tinutumbok, no, ni Pangulong Duterte. So ito mga kababayan, simulan na po natin dito kay Vice President Sara Duterte. Nako, ito po Vice President Sara Duterte announced that she would not attend the investigation into the alleged misuse of funds allocated of the Office of the Vice President and the Department of Education, which she previously headed. House Leader Islam, Vice President Duterte, for plan to skip probe. Nako. The House of Representatives criticized Vice President Sara Duterte for planning to skip, no, the November 20 hearing on confidential fund before the House Blue Ribbon Committee. Alam niyo mga kababayan, no? Kahit ako siguro, hindi na rin ako aatan kasi paulit-ulit lang naman yung confidential fund na yan. Bakit hindi nyo tanongin yung COA? No, sinasabi naman ng COA na walang anumalyang naganap. Bakit patuloy po ninyong ini-insist na mayroon talagang mali? COA ba kayo? Yun nga ang tanong Kayong mga tongrista, ginagampanan nyo na po yung tungkulin ng COA. No? Lahat nasa inyo na, NBI, kayo na rin yung police, no, ang tawag dito, National Philippine Police, no, National PNP, yan, PNP. Naguguluhan na tayo kasi dami nilang ginagampanan na papel di ba? O ngayon, COA na naman sila. Minsan, sila po ang hukom, no, Department of Justice, NBI, PNP, ano pa ba? Lahat na siguro ginagampanan ng Kongreso, mga kababayan. Bakit ayaw nilang paniwalaan itong result or itong audited report ng COA na sinasabi naman na walang anomalya, no? Dahil nga po dyan, pag-uusapan rin po natin itong
Kasi nung nakaraan, natakal din natin to eh. Si Representative Akop po, no? Ay nag-i-insist, no? Na meron pong pangalan na Mary Grace Piatos. Ngayon po, ang ginawa nila kasi hindi mahagilap itong pangalan na ito kasi sinasabi ng COA, hindi po yan Piatos. Piati yata yung Piati. No? Pero itong si Representative Acop ay talagang ini-insist na meron talagang pumirma na Mary Grace Piatos. Kaya ito ngayon mga kababayan, no? 1 million reward for information on Mary Grace Piatos. Ayon po yan sa House lawmakers mga kababayan. So ito talaga ang totoong reward system, no? Puro kayo Duterte may reward system di man, no? Pero kayo ito ano ito? Hindi ba ito reward system? Teka lang, bubulta tayo ha. Hindi po ba ito reward system na mayroon kayong ito 1 million sa informasyon, ha? Patungkol po dito kay Mary Grace Piatos kung totoo man ito. Pero sinabi na nga ng COA, it's not Piatos, Piate yata yung narinig ko eh. Pero ini-insist nila talaga na merong Mary Grace Piatos at ang narinig ko po na nagsalita niyan ay si Representative Acop, Congressman Acop mga kababayan. Ano sa palagay nyo ha? Well, anyway, sige, maggastos kayo ng gastos, ano? Para lang madiin itong si Vice President Sara Duterte. Ano pang gumastos kayo ng 1 milyon kung madidiin nyo naman, no? Si Vice President Sara Duterte. Pero teka lang. Sabi po ng ating mga kababayan, no, ibigay nyo na lang po yan na 1 million doon po sa mga nasalanta ng bagyo. Instead na mag-focus kayo dito sa mga Duterte, tumulong po kayo sa mga nasalanta ng bagyo. Sus naman. Talaga, well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaction. Ano po ang inyong reaction dyan? Comment nyo na lang po, okay? At ito nga po yung sinasabi ko kanina. Ito, kinumpirma. Ito, sa News 5 po ito, 2 hours ago. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na iimbestigahan na ng Department of Justice Task Force si dating Pangulong Duterte para sa posibleng paglabag sa international humanitarian law. Kaugnay ng umano'y extrajudicial killings noong drug war. So yan mga kabayan, ang opinion ko lang dito, talagang totoo, no? Ito, maybe this is one of the justification, no? Na magja-justify doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte that ang nasa likod po ng mga nangyayaring ito, lalo yan, i-generalize niya lang doon kay Trillanes, no? Na ang administrasyon. O kung ganitong may lalabas na news, no, balita na itong Department of Justice, no, ay gagawa ng task force to investigate former President Duterte, ay dito natin makukumpirma na totoo nga yung sinasabi yung nasa palasyo nga talaga, no? Yung may mga nasa likod or may pakana na mga nangyayaring ito. Kaya sa mga Duterte, di ba? So, international humanitarian law. So, pang-international po ito mga kababayan. Ano ba ito? May kinalaman ba dito ang ICC? Well, it's not na kasi ano na ito domestic na ito, domestic kasi si Boying di ba? Kung yung manyakol na taga ICC ang yan international, pero eto lang talaga bang merong ganito? Well, anyway, ano pong inyong ang gusto ko lang kasi point out dito, ito po yung na-justify doon sa sinasabi ni former President Duterte na nasa likod ng nangyayari ay mga taga Malacanang or si President Bongbong Marcos Jr., no? Yung nasa likod ni Trillanes. Gusto ko lang i-connect dito sa task force na ito kasi parang ganun na nga, no? Nagpapatotoo po ito na ang kasi hindi naman ito gagalaw kung walang kumpas di ba? Kung walang dito kinumpasan, hindi po gagalaw itong Department of Justice. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Well, anyway, ano man po inyong reaction, i-comment na lang po. At eto na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan itong
banat or reaksyon ni Attorney Topacio, no? Dito po sa nangyaring hearing ng Tuwadcom. Ito mga kabayan, pakinggan po natin. Gusto kong i-share sa inyo ang mga reaksyon ni Attorney Topacio, isang batikang abogado, doon sa kaganapan sa Quadcom hearing, na kung saan ang mga kongresista, grabe ang panggigipit nila. Para na silang mga pulis, ginigipit nila si PRRD. Tuloy, napagsabihan sila ni PRRD at ito, tinatawanan lang ni Attorney Topacio itong mga kongresista, mga walang alam, sabi niya. Specifically yung si Brosas at saka yung Congressman Gutierrez. Doon nagalit si PRRD. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yun. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, tatayo ako rito. Di ba sabi ni, ni Pangulong Duterte? Hindi pa, hindi. Titindig ako dito. Bigyan mo muna po ng... Yung mga kupilibit, pasahin ko before I answer you. Suspended, sir. But this, I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really respond to your question. I am at a loss kasi ikaw yung may hawak ng... So you are now trying to investigate me. Para kang investigador. Yung may hawak ka ng affidavit dyan, executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Bago sasabihin pa, you answer yes or So kung baga mga kabayan, iba po yung nagbigay ng affidavit, no? Tapos si PRRD po yung tatanungin nila doon sa ginawang affidavit na yun. Hindi ba dapat, kasi di ba, sa tagal nating nanonood ng mga hearing-hearing, di ba kung sino po yung may hawak ng affidavit na yon, siya po ang tinatanong. Kino-cross-examine kung talaga bang totoo o hindi. Pero dito iba, no? Sila po ang gumawa ng affidavit, mga kabayan. Tapos hindi man lang pinabasa or pinarinig kay former PRRD, bigla-bigla na lang magtatanong kay PRRD doon sa affidavit na ginawa ng, diba? Hindi ako expert. Wala tayong expertise about diyan, mga kabayan. Pero base po sa mga napapanood natin, di ba? For example, ako gumawa ng affidavit ko. Iko-cross-examine nila kung totoo ba yung sinasabi ko. Yun nga po yung tinatanong-tanong nila, di ba? O tinatanong nila. Iniimbestigahan nila. Kasi ako yung gumawa eh. Ha? Yung iba nga, ginawan pa nila ng affidavit na script, di ba? Tapos utal-utal, kaya hindi nila memorya yung mga nakasulat doon. Kung binabasa nila, utal-utal pa. O ganun po sana, mga kababayan. Kung sino ang gumawa nun, siya muna yung pasagutin doon. Kasi ang mahirap doon, sila yung gumawa, si PRRD yung pasasagutin nila. Yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang Yes. Point of order. Suspended. hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. sabihin aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Abogado yun eh. Alam mo, pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Yan mga kabayan, pinaglaruan lang sila ni dating Pangulong Duterte at ipinakita nila na sila ay walang alam. Ayon po yan dito kay Attorney Topacio. Siguro ganun din po yung pakiramdam nyo, no? Ganun din po yung nakita nyo. Kasi ako talagang sinubaybayan ko yung mga kabayan at ganun rin ang nakikita ko. No? Pinaglaruan lang po sila ni dating Pangulong Duterte at nakasakay din naman sila sa pinagsasabi, no? Ni dating Pangulong Duterte. Ha? Pero ayon nga po, ha? Dito sa dalawang ex-Supreme Court Associate Justices, no? Si Carpy po yung isa naman ay director ng NBI,
no? Dating Supreme Court Supreme Court Justice, Associate Justice, mga kabayan, no? Sinabi na hindi mo pwedeng kasuhan si Pangulong Duterte kahit umamin na yan, no, na siya ay mayroong ginurugor at itinapon. Kasi po, no, mga kababayan, wala namang nagrereklamo. Not unless kung mayroong magreklamo, mag-complain, no? At maghain ng formal na kasuhan itong si former President Duterte, doon pa lang pwedeng sumagot si dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi, ay wala, pinaglaruan lang talaga sila. Hindi, natatawa ko. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga nasa Quadcom kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang hindi lang clueless lang sila o talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Kaya ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw eh. Yun nakakatakot eh. Ay di naman siguro sila na-high blood eh. Pero kasi sinabi na ng Korte Suprema ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay makagawa ng batas. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Di ba? Yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers, Sir. nitong si Huwag tumabanggit ng Pangulo. Alin? Kanila naman talaga yung batas eh. Di ba kiniklaim nila? Ba't Ayun. babanggitin? Di ba nakakitiba sila, dala-dala nila yung batas? Ayun. Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Di ba diniscuss na natin? Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. At wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise reward system. So inutil po. After 11th na yata yung kahapon, Opo. Pang-11 isa. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabubuhan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin. Sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi nyo reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo, na ayaw naman bigay ni Grijaldo. At tingin ko, matedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Naku po. Dalawang bola. Bolang kristal. Pagka gusto ko malaman kung ano mangyayari sa yung hinaharap, tumutungo ako. Natanong ko tinitingnan ko yung aking bolang kristal na dalawa. Kinakalog-kalog ko. Diyan pa na. Pero Tony, Kakalog-kalog. thankful kami sa inyo kasi So yan mga kababayan, sa dami-dami po ng pinagdaanan nitong Quadcom, nako, inutil pala ang ginawa nilang batas. Ayon po yan kay Atty. Topacio. Kasi marami na palang batas na nagbabawal sa paggurgor. Tama nga naman, di ba? Doon pa lang sa mga batas na yun, solve na yung panggugurgur na yan. Di ba? Bakit kailangan pang gumawa ng isa pang batas at umabot sa ganitong ilang hearing na? Magkano kaya ito sana maglabas po ng mga report ang Quadcom kung magkano lahat ng nagastos nila dito sa kanilang investigasyon. Yung kabuuan talaga, yung kabuuang simula ng pagsimula nila hanggang matapos yung investigasyon na yan ng Quadcom, magkano kaya ang nagastos nila? Sana isang araw ilabas nila
para makita po ng taong bayan kung magkano ang ginastos araw-araw, no? Para sa mga hearing na ginagawa nila. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.